Ito ay 50 sentimo. Kunin mo. Layuan mo anak ko. 500? Dati? Hindi ba 5 million? Tita, nagbibiro ka ba? Sino bang nagbibiro sa'yo? Malaki na ang sincerity ko. Kunin mo ang 50 sentimo. Makakabili ka ng luxury car at mansion. Mamuhay ng mayaman, kung hindi dahil sa 5 taon ninyo ni Weiwei. Kaya kung tiisin, ibigay ang napakamahal na bayad. 50 cents? Mahal? Ye Chen, huwag kang masyadong sakim. Lahat ng pera ng bahay namin kung pagsamahin ay hindi aabot sa 5 piso. Kunin mo ang perang ito at mabuhay ng maayos. Maghanap ng taong kapantay mo. Kasi magkaiba ang mundo natin. 5 pisong pera. Ano ba talaga ang sinasabi ninyo? Bakit lalo akong nalilito? Alam ko, bigla ang breakup, malaking dagok sa iyo. Pero para sa negosyo ng pamilya, wala akong magawa. Kasi ang nangungunang grupo ng Jiang Cheng, ang panganay na anak ng Gu Group, Gu Tingchuan, arranged marriage na pinili ng tatay ko. Gu Group ay nagmamay-ari ng Despiso, ang nangungunang mayamang pamilya ng Jiang Cheng. Kung siya lang ang makakasama ko, saka lang aangat ang Lin Group namin. Ye Chen, tanggapin mo na. Dien Piso ay maging pinakamalaking kumpanya sa Jiangcheng. Ang mundong ito ay naging baliw na hindi ko na makilala. Kung ganoon, sana maging masaya ka. Pero ito, hindi ko nakukunin. Ganito na lang, itong pagkain ngayon, ako na ang bahala. Servidora Bill. Hello po, sir. Ang total bill ninyo ay 5 sentimo. Magkano? Pinto sentimo? Tama na. Huwag ka nang magpakatigas. Ito ay ang pinakamataas na restaurant sa Jiangcheng. 1 meal lang, katumbas ng isang taong sahod ng ordinaryong tao. Ikaw na empleyado, paano mo kayang bayaran? Ako na lang. Teka, ibig sabihin, pagkatapos ng muling pagsilang, bumaba ang halaga ng pera? Ang iPhone ay 1 sentimo. Ang bigas at kotse ay 2 sentimo. Ayon sa presyo ng nakaraang buhay, bumaba ng sobra ang pera ng 10 milyong beses. Pero ang balance ko ay hindi nagbago, 5,000 piso pa rin. 5,000 times 10 million? Di ako naging isang super rich na may 50 billion? Huwag mong sabihin na kilala ko siya. Nakakahiya. Nakakahiya ba? Sukli. 10 piso. 10 piso. Mula pagkabata ko, hindi pa ako nakakita ng perang ganito kalaki. Ano? Siya? Bakit siya nagkaroon ng ganito karaming pera? Imposible. Kahit ako, wala akong pagkakataon na makakita ng ganito karaming pera ng sabay-sabay. Pekeng pera ito, sigurado. Ang pagdadala ng pekeng pera ay labag sa batas, lalo na't ganito kalaki ang halaga. Ye Chen, makakulong ka nito habang buhay? Anak, tara na. Kapag dumating ang pulis, baka madamay tayo. Tara, Ye Chen, tapos ka na. Itong pera, tatanggapin mo ba o hindi? Pasensya na po, sir. Kahit bilhin ninyo ang buong tindahan namin, hindi man lang aabot ng 1 piso eh. Saan ako makakakuha ng ganito karaming cash para sukli sa inyo? Makakapagsukli ka naman nito, di ba? 1 piso. Ito. Wala rin kaming sukli para sa inyo. Tama na. Huwag mo na akong suklian. Ituring mo na lang na tip para sa'yo. 1 piso? Tip? Yaman ko na ito. Kapag ang isang ordinaryong tao ay biglang yumaman, ano ang gagawin niya? Yung guy na nagmamaneho ng Lamborghini kanina, ang pogi. Tama. Kung makaupo ako sa passenger seat niya, kahit ano gagawin ko. Oo, bibili ako ng Lamborghini. Welcome, sir. Ye Chen, anong ginagawa mo dito? Alice, umalis ka. Mabuhay. Ikaw po ba si Ye Chen? Bakit ka nandito? Lakad, umalis ka na. Oy, Zhang Sueman, bakit mo ako tinutulak? Dito, luxury car ang binebenta namin. Hindi ito junk shop. Bakit ka nandito? Mali yata ang pinuntahan mo. Tama. Dito ako para bumili ng luxury car. Bibili ka ng luxury car. Ye Chen, magkaklase tayo noong college. Alam ko ang estado ng pamilya mo. Sikat ka sa klase. Bilang top priority ng charity. Hirap ka na nga sa pagkain. Bibili ka pa ng luxury car. Huwag kang mag-aksaya ng oras ko. Lakad. Ikaw. Bakit mo ako minamaliit? Anong problema, Shueman?
Wala, isang pulubi lang. Sabi niya bibilsi ng luxury car. Ano ang kaya niyang bilhin? Sa tingin ko, malamang nandito siya para magnakaw. Itong klaseng tao, palayasin na lang. Lakad-lakad ay! Kahit hindi siya makabili, may karapatan siyang pumasok at tumingin. Bilang mga sales, dapat nating matiyagang ipakilala ang produkto natin sa customer. Lahat ng pumapasok ay customer. Bakit natin sila pag-iibahin? Ang yabang mo, ang galing mo. Itong customer na ito, ibibigay ko na sa iyo. Mamaya, kung may madumihan na sasakyan dito, o magasgas, ikaw ang mananagot. Pakikitunguhan mo ang isang pulubi, wala kang makukuhang komisyon. Honey, Salamat ha. Sa pagsagip mo sa akin. Tungkulin ko ito. Sir, anong sasakyan ang gusto ninyo? Sabihin ninyo sa akin, ipapaliwanag ko sa inyo. Bibili ako ng sasakyan ninyo. Pinakamahal na kotse. Bibili ako sa tindahan nyo. Pinakamahal na kotse. bibili ka pa ba ng pinakamahal na kotse? Ichen, baka nababaliw ka na sa kahirapan at gusto mo pa ng pinakamahal na kotse. Wag na yung limited edition na Lamborghini. Kahit itong pinakamurang Mini Cooper, sapat na para mabaon ka sa utang. Ang pinakamahal sa tindahan, ito nga yung Lamborghini? Opo, sir. Ito namang limited edition na Lamborghini ay may 5.2 naturally aspirated 510 engine. Ang maximum horsepower niya ay 540 mid-engine. All-wheel drive 0 to 100 kilometers. H in 2.9 seconds lang, 20 units lang sa buong mundo. Okay naman bagay sa status ko bilang Yechen. Uy, Yue. Hindi mo naman akalaing kaya niyang bilhin yan, di ba? Gusto mong kumita ng komisyon sa kanya. Mas mahirap pa yan kaysa sa paghahanap ni Tang Monk ng tunay na sutra. Kung may oras ka, mas mabuti pang sa mga interesadong customer. Mag-text ka ng malandi ay mas praktikal. Ano naman kung ipinakilala ko? Hindi ibig sabihin na pagpasok ay dapat bumili? Yue, di ba? Mabait ka naman. Ang komisyon ng sasakyan ko ngayon, ikaw lang ang dapat. Salamat po, sir, sa pagkilala sa aking trabaho. Ang galing niyong mag-arte parang totoo, Yichen. Kung kaya mong bilhin ang isang gulong ng kotse na ito, maghuhubad ako, sang Shweman at magiging car model dito sa showroom. Siye? Yue, sabihin mo, magkano ang kotse na ito? Ang kotse na ito ay limited edition, kaya mas mahal ito kaysa sa ordinaryong kotse. Diretsuhin mo na ang presyo. Presyo, 60 sentimo. Ang 16 sentimo na 10 million beses ay 6 million piso. Sa nakaraan kong buhay, syempre di ko kayang bilhin. Pero ngayon sa harap ng 5,000 piso ko ang 50 sentimo na ito, kulang pa sa isang araw na interest ng UEBAO. Isang araw na interest. Bakit tahimik ka, Yichen? 60 sentimo. Baka sa buong buhay mo pangarap na hindi mo maabot. Ang gusto ko, hindi lang 16 sentimo kahit 6 piso o 600 piso. Hindi man lang ako kikibot. Huwag lang salita, bumili ka naman. Sige itong Lamborghini. Bibilhin ko. Sir, bibilhin po ba niyo itong kotse? Huwag ka munang magmadali. Kailangan ko munang maranasan. Baka hindi ako komportable. Opo, sir. Bubuksan ko po ang pinto. Sir, tuloy po. Huwag sumakay. May customer ngayon. May appointment na para tingnan itong kotse. Pinapasakay mo siya, madudumihan ang kotse. Mawawalan tayo ng customer. Kaya mo bang panagutan? Uupo lang naman siya. Hindi naman niya madudumihan ang kotse. At saka, yung customer na titingin ng kotse ngayon, nag-book lang para tingnan itong sasakyan. Wala siyang down payment para bilhin ito. Ano naman kung umupo lang siya? Malaking problema iyan. Alam mo ba ang customer na titingin dito ngayon sino? Siya ang pinakamayamang binata sa Jiangcheng. Si Ting Chuan Gu, ang panganay ng Gu. Isang importanteng tao tulad niya. Kung magalit siya sa maliit na bagay, ang buong dealership natin ay mapapahamak para masiyahan ang kuryosidad ng dukha. Kailangan mo bang gawin iyan? Kahit anong klaseng customer, pare-pareho lang sa paningin ko. Walang pinagkaiba, mataas man o mababa. At si Sir ang nauna sa tindahan, kaya natural na siyang dapat mauna. Totoo nga, iba siya sa ibang babae. Hindi mayabang, hindi mahilig sa luho, at hindi rin humahamak ng tao. Matalas ang katarungan niya. Sir, subukan niyo lang po. Kung may problema, ako ang mananagot. Si, Bumaba ka sa kotse ko. Chenye, ikaw pala? Violin, talaga nga tayong di magkikita ang magkaaway. Hindi ba tayo break na? Bakit ba ang kulit mo pa rin? Sinusundan mo ako rito? Anong mata mo ang nakakita na sinundan kita rito? Ediano? Ito ay luxury car dealership. Hindi para sundan ako. Bibili ka ba ng kotse? Teka, paano mo nalamang pupunta ako rito? Nilagyan mo yung phone ko ng tracker, hindi ba? Kola?
May persecution complex ka ba? Sab mo nga, dito raw nagbebenta ng kotse? Eh di syempre, bibili ako. Tigilan mo yan, Yichen. Magkano ba pera mo? Hindi ko ba alam? Sinabi ko na sa'yo ng malinaw, tayong dalawa ay hindi magka-level. Kahit gaano ka pa kahirap mag-let go, dapat may hiya ka naman. Wala ka lang persecution complex. Sobrang narcissist ka pa. At ang dami mong princess syndrome. Anong ayaw kong bitawan? Tigil, tigil. Ayoko nang mag-away para lang sa pride. Sa huling, pagsasabi ko sa'yo, wala na tayong connection sa isa't isa. At saka ngayon kasama ko yung fiancé ko. Ayoko dahil sa'yo magkaroon ng hindi kailangang misunderstanding. Naiintindihan mo ba? Lumayo ka sa akin ngayon. Walang magiging misunderstanding. Sige, wag mo akong istorbohin sa panonood. Ate, sino yung tao na yan? Siya. Isa lang siyang palaging nanliligaw sa akin. Ilang taon na niya kong sinusuyo. Pero hindi naman kami close. Mahal, huwag kang magselos. Ah, isang simplang pala. Ang ganda ng baby ko. Maganda rin katawan. Maraming simp na nanliligaw sa'yo. Normal lang yan. Bakit naman ako magseselos? Oo nga. Tsaka yung mga ganyang cute, paano mapapansin ng mata ko? Tanging tulad mong gwapong CEO lang ang bagay sa kagandahan ko. Lin Weiwei, wala ka na bang hiya? Hindi close? Babe, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Lahat yan, gawa-gawa lang ng isip niya. Wala kaming relasyon niya. Wala talaga. Huwag kang mag-misinterpret. Babe, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Marami na akong nakitang tulad niyang sweetie. Puno ng picture ng babae ang bahay niya. Tagal na nagka-obsess na. Yung ini-imagine niya sa utak inaakala niyang totoo. Sayang. Ang babe kong ito, isang white rich pretty na hindi niya maaabot sa buong buhay niya. Pangarap lang niya yan. Tama nga. Di bagay sa isa't isa, di magsasama. Kayo, dalawang schizophrenic nagtagpo. Yung magiging anak ninyo siguradong sweetie rin. Tumigil ka. Alam mo ba kung sino ang fiancé ko? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Naalala ko, sinabi mo sa akin. Ano siya? First richest sa Jiangcheng. May-ari ng 80 piso na assets ang Master Gu. Gu Tingchuan. Kung alam mo kung sino ang fiancé ko, dapat lumuhod ka na at humingi ng tawad kapag nagalit siya. Sa isang iglap, mawawala ka sa mundo. 80 piso. Pwede na pumatay ng walang kaso? Ngayon, aawayin ko talaga siya. Sweetie. Ikaw. Sandali. Anong sinabi mo? At 10 piso ay barya lang. Di ba? Ang pamilya Gu, dahil sa 80 piso na assets, naging number 1 richest sa Jiangcheng sa loob ng 10 taon, hindi pa natatalo. Ikaw, isang low-class na tao, yan ang class gap na hindi mo kailanman malalampasan. Tapos ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan dito. Sabi mo at 10 piso ay barya lang. Gusto kong makita ang balance mo. Magkano? Kayo. Tumayo kayo ng tuwid. Ang personal assets ko ay 40 piso. Ano? May 40,000 piso ka? Bakit? Natakot ka? Itong tao, sabi niya, may 40,000 piso siya. Ye Chen, wala ka bang konsepto sa 40,000 piso? Ang buong Jiangcheng? Ay hindi. Maging ang buong bansa, ang kabuuang savings ay hindi umaabot ng 40,000 piso. 40 piso? Para kanino man, ito ay isang astronomical na halaga. Ako pa. Pati ang ama ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng, hindi pa nakakita ng 40,000 piso. Hindi ninyo nakita, hindi ibig sabihin wala ako. Hindi ninyo nakita, ibig sabihin lang ay kayo. Mga palaka sa balon. Ano ang sabi mo? Sir Gu, bakit naman kayo magagalit dahil sa isang pulubi? Magkaklase kami noong college, wala na sa usapan ang 40,000 piso na malaking pera. Sa 4 na taon niya, kahit isang sentimo ng tuition, ay galing sa aming principal na pinakiusapan ang buong paaralan na mag-donate para sa kanya. Siya naman ay ang number 1 na mahirap na estudyante sa buong eskwelahan. Ang barya na nalaglag sa bulsa ninyo ay sapat na para bilhin ang buhay niya. At nandito pa tayo nakikinig sa kanyang mga walang kwentang salita. Talagang hindi dapat. Isang pulubi na pinakamababang pulubi. Ikaw si Yechen, di ba? Ngayon, dinala ko ang aking fiancé para bumili ng kotse. Lumuhod ka sa lupa, magsabi ng magagandang salita, tapos bibigyan kita ng 1 piso. Sa ganun, makakapamuhay ka ng payapa sa natitira mong buhay. Pero, ang kondisyon ay dapat mo akong pasayahin. Kung hindi ko kaya,
Kung tatanggihan mo, sinuway mo ako kanina at ininsulto mo ang aking fiancé. Gagamitin ko lahat ng aking koneksyon sa Jiangcheng. Puputulin ang lahat ng iyong kabuhayan. Sa Jiangcheng ka na lang mamamalimos. Ito, ang halaga ng iyong pag-insulto sa akin. Hanggang ngayon, akala mo pa ba na nagmamayabang lang ako? E di ano? E di may 40,000 piso ka ba? Paano kung mayroon nga ako? Kung mayroon nga ako, Kung totoo nga na mayroon ka, ako si Ting Chuan-gu. Luluhod ako at magpapatatlong pagyuko sa iyo at kikilalanin kitang tatay. ang salitay, Hindi na mababawi. Mahal, bakit ka nakipagpustahan sa kanya? Ano? Akala mo ba talaga may 40,000 piso siya? Imposible. Sa mundong ito, walang may 40,000 piso. Dahil sigurado akong mananalo, gagawin ko siyang magbayad sa ginawa niya kanina. Gusto kong malaman niya na ang basurang tulad niya sa harap ng tunay na mayayaman ay gaano kaliit. Chenye, ang mabuting payo hindi na gumagana sa matigas ang ulo. Sinabi ko nang umalis ka, pero pinilit mo pa, at dito ka naghahanap ng patay. Chenye, kami lahat ay saksi. Kung hindi mo mabigay ang 40,000 piso, mapipilitan kang maging pulubi. Pero para sa iyo, wala namang pinagkaiba dahil ikaw mismo ay parang pulubi. Bakit nyo siya inaapi? May pera? Mayabang na kayo? Oy! May isa pang walang mata na pumapabor sa pulubing ito. Ano ba, may kakaiba kang hilig? Gusto mo bang sumakay sa kama ng mahirap? Ikaw! Yo Vaishen, kinitiis na kita ng matagal. Pinasakay mo ang pulubing ito sa kotse ni Gu. Ngayon, sinagot mo pa ang fiancé ni Gu. Gusto mo nang mawala ng trabaho, huwag mong idamay ang buong car dealership. okay ka lang? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na masayang ang sampal na iyon. Gagawin ko silang lahat. Magbayad para sa kanilang ginawa. Sige, magpakita ka ng 40,000 piso. Kung may 40,000 piso ka, ako si Xue Manzang, magpapahubad at magiging car model dito, at si Gu ay kikilalanin ka ring tatay, pero ang kondisyon, kailangan mong maglabas ng 420 piso. Kung ganoon, ako si Wei Weilin, sasali rin. Kung makapaglabas ka ng 40,000 piso, ako si Wei Weilin. Hindi na mag-aasawa, gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Pero, kung hindi mo mabigay ang 40,000 piso, gusto kong putulin mo ang sarili mong mga binte at magpalimon sa labas. Sige, tutuparin ko lahat ng gusto ninyo. Dilatin ninyo ang mga mata ninyo at panoorin. Ako, si Chenye? Kung mayroon ba akong 40,000 piso? Ano? Meron nga siya? Siya pala! Mayroon talaga! Ito ba talagang 40,000 piso? 40,000. Ano ba yan? Edit lang yan, maniniwala kayo. Ibalik mo sa akin. Ayaw na mag-on. Oy, Yechen, itong phone. Baka sinadya mong basagin. Wala nang ebidensya. Itong phone nga ay nahulog sa kamay mo. Ikaw ang kumuha at naghagis. Tama na. Tapusin na itong gulo, Yechen. Dahil wala kang 40,000 piso, ang taya na ito ay talo ka na. Kaya kong patunayan, siya. Tigilan mo na. Para bang kung hindi mo binasag ang phone mo, makakapagbigay ka ng 40,000 piso. Baka naman ang fiancé ko ay mapagbigay at patatawarin ka pa? Oo nga, Yechen. Para sa isang tulad mo na napakahirap na pamilya, ay isang malaking karangalan. Isang mumunting kumpanyang nagkakahalaga ng 50 piso. Papaupuin akong security guard? Sa totoo lang, ang maliit niyang kumpanya ay hindi kasya sa isang tulad ko. Wala nang kwenta ang paliwanag mo. Nasira ang phone. Wala nang ebidensya. Wala akong 40,000 piso na cash, pero mga ilang 10 piso na barya, meron naman ako. Bakit hindi natin i-auction ang Lamborghini na ito? Paano ituloy ang taya at ang pusta? Sundin natin ang dati nating usapan. Sige, laban. Takot ba ako? Matigas ang ulo mo. Sige, pustahan tayo. Taya ko 4.8 piso. Niche selik 4 piso. Ang laki ng effort mo, pero 0.4 piso lang? Ikaw ang pinakamayamang binata ng Jiangcheng. Wala kang lakas ng loob? Yung 0.4 piso na yan ay katumbas ng distaong sweldo ng ordinaryong tao. Pero hindi ako ordinaryong tao. E di tignan natin kung magkano ang kaya mong ilabas. Ha? Kaya ko, 8 piso. Mr. Ye, kahit gaano kamahal ang sasakyan na ito, bibilhin mo ito ng 8 piso? Masyado naman yatang sobra. 8 piso? Para sa ordinaryong tao, baka malaki na iyon. Pero para sa akin, Yechen, wala lang iyon. Mahal, ituloy mo ang pagtaas. Para makita ng tangang ito na ang isang tulad niya sa harap ng tunay na mayayaman ay sobrang nakakahiya. Tama ka.
Guting Chuan, makinig ka sa fiancé mo. Ituloy mo ang pagtaas. Nasa iyo ang bibig mo, kaya kahit anong sabihin mo, okay lang. Pero kung hindi mo mabayaran ang 40,000 piso, ang taya na ito, ako ang mananalo. Fair. See ya. Tataas ako, 12 piso. Mahal, ikaw talaga. Niredefine mo ang standard ng pagiging super rich. Sa isang iglap, nagtaas ka lang ng 4 piso. Ang galing at ang astig mo. Ako, Lin Weiwei, sa buong buhay ko, ang makapag-asawa sa'yo ay ang swerte ko sa ilang buhay. Tama, Sir Gu, para sa inyong fiancé na hindi pa kasal, ay sobrang generous na kayo. Kapag napangasawa na ni Lin Weiwei ang pamilya Gu, siguradong ispoil ninyo siya. Ye Chen, nakita mo ba? Ito ang agwat natin. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad at iiwan kitang buo. At Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo. 4 na piso lang. At kanyan kayo magulat? Huwag kang magsalita ng parang walang hirap. Kung kaya mo, ikaw naman ang magtaas. Di tataas. Pero hindi ako katulad niya na kuripot. Kanina sa restaurant, binigyan ko ng tip ang waiter. 8 piso lang. Tip na 6 piso sa waiter? Hindi mo alam kung saan ka kumuha ng online loan para mabayaran ang bill? Hindi ka ba natatakot na maputulan ng dila sa kakayabang? Mahaba ang buhok, maikli ang isip. Itutuloy ko ang pagtaas. Tataas ako. Shtiri 17 piso. Ano? 47 piso. Sir, sapat na ang 40 piso para bilhin ang lahat ng sasakyan dito, pati na ang tindahang ito. Hindi, akala mo ba may 40 piso siya? Kung may 40 piso ako o wala, wala kang pakialam. Ikaw naman, Sir Gu, kaya mo ba magtaas ng bid? Mahal, hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanya sa dating. Sige, dagdagan mo pa. hindi naman, ang 40 piso ay sobrang mahal na. Para sa iisang sports car lang. Eto, ang 40 piso na ito, hindi rin ito sulit Sir Gu, ibig sabihin ba? Natatakot ka? Ano bang kinakatakot ko? Hindi. Kahit magkano ang ibenta ang sasakyan na ito, makakakuha ako ng 2% na komisyon. Huwag hayaang tumigil ang bid mo. Sir Gu, ang pamilya Gu ay nasa Jiangcheng, ang nangungunang pamilya na hindi natumba sa loob ng 100 taon. Paano naman na ang maliit na Yechen na ito ay nanaig sa iyo sa dating? O, baka naman. Ang iyong posisyon sa pamilya ay hindi sapat para magkaroon ka ng mas maraming karangalan. Sino ang nagsabi? Ako ang panganay na anak ng Gu Group, ang tanging tagapagmana ng pamilya Gu. Sige, itaas ninyo ang bid, susuportahan ka namin. Laban, Sir Gu. Laban. Mahal, hiyain mo si Yechen hanggang mamatay sa hiya. Bid ko. 80 piso. Ang generous mo, Sir Gu. Ang sasakyan na ito sa iyo na. Yechen, ano ba ang ibig mong sabihin? Wala naman. Sa tingin ko, ang halaga ng kotse na ito ay hanggang 40 piso lang. Pero Mr. Gu, kanina mo binanggit ang 80 piso. Kaya hindi na ako sasali. Sumusuko na ako. Yechen, nandaya ka. Wala naman. Sa bidding, ang mas mataas na bid ang panalo. Walang nagsabing kailangan mong magtaas lagi. Pero nagkasundo tayo na kung hindi mo mababayaran ng pera ang kotseng ito, bibilhin ko sa orihinal na presyo. Ibig sabihin, sa presyong 4 na 24 piso. At kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. At kailangan mo pang baliin ang iyong binti at mamalimos. Ito, hindi mo ba tatanggapin? Tatanggapin ko. Di lumuhod ka na at humingi ng tawad sa akin. Ang napag-usapan natin ay kung hindi ko mabayaran ang kotseng ito, tatanggapin ko ang parusa. Pero hindi natin sinabi na kung sino ang makabili ng kotseng ito ay siya ang mananalo. Naglalaro ka ng salita sa akin. Kasalanan ko ba? Ikaw ang tanga. Ikaw, Kung sino ang panalo o talo sa atin, mamaya na natin pag-usapan. Pero si Mr. Gu kanina ay nagtaas ng bid sa 50 piso. Ngayon, kailangan mo nang magbayad. Tungkol naman sa ating tayaan. Pagkatapos magbayad ni Mr. Gu, saka natin pag-usapan. Congratulations, Mr. Gu. Sa presyong 80 piso, nakuha mo ang limited edition na Lamborghini. Cash po ba o card? sino bang lalabas ng bahay na may dalang ganyang kalaking pera? Ito. Swipe card po, Mr. Gu. Mahal, salamat sa'yo. Hindi pa tayo kasal. Binigyan mo ako ng napakamahal na regalo. Ako, Lin Weiwei, ay susunod sa'yo habang buhay. Mr. Gu, bakit tuwing magbabayad ka ay nag-aatubili ka? Hindi ko alam kung hindi mo kayang bayaran ng 80 piso. You. Gusto mong umatras sa bayan? Sino ang gustong umatras? Alam ko, bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Gu, hindi mo gagawin ang kahiyahiyang pagtakas sa bayad. At saka, may CCTV kami sa tindahan na nagre-record ng bawat galaw mo. Hindi naman siguro dahil sa isang sports car masisira ang reputasyon mo? Tama nga. Sir Gu, ang 10 piso na ito ay maliit, pero mahalaga ang reputasyon ng pamilya Gu. Pamilya Gu, sa hinaharap, kung gusto pa nilang manatili sa Jiangcheng, malamang mahihirapan na sila.
Ito ay may kinalaman sa daang taong karangalan ng pamilya Gu. Kaya Sir Gu, pag-isipan mo mabuti. Babayad ako. Iswip. Sipo. Binabati kita, Miss Lin, sa pagiging may-ari ng isang marangal na Lamborghini. Mahal, mahal kita. Ye Chen. Ngayon, kailangan nating ayusin ang account natin. Matagal na kitang hinihintay. Bakit? Dahil natalo ka sa pustahan. Natalo ako. Hindi mo afford ang kotse na ito. Talunan ka nga. Sinong nagsabing wala akong pambili ng kotse? Hindi ko lang gustong gumastos ng 2 piso para bumili ng isang kotse na nagkakahalaga ng 6 piso lang. Ayokong maging tanga. E di ilabas mo ang pera at tingnan namin. Sir Gu, pinapayuhan kita. Kung hindi ko ilalabas ang 10 piso na ito, ikaw ay isang malaking uto-uto. Pero kung ilalabas ko ang 10 piso na ito, ngayon, gusto niyo pa ba akong ilabas ang 10 piso na ito? Kunin niya. Hindi ako maniniwala na kaya niyang maglabas ng ganyang pera. Oo nga, ang Lu, gamit ang 80 pisos na ito, ay naging pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi ako maniniwala na ikaw, isang dukha, ay kaya pang maglabas ng 80 pisos. Kapag nakapaglabas ka ng pera, lahat ng pusta. Aminin namin. Oo nga. Aminin namin. Hintayin mo, sa lansangan, mamatay ka sa gutom, at ginaw. Kung ganon, matapang kayong tumaya. Kaya kailangan ko ipakita sa inyo ang aking kakayahan. Ye Chen, mukhang hindi ka nila tatantanan. Kung ganon, wag na tayong tumaya. Kung hindi, babaliin nila ang mga binti mo at iiwan ka sa lansangan. Mamamatay ka. Ganyan ka ba kawalang tiwala sa akin? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, kundi ang isang ordinaryong tao. Paano makakapaglabas ng 80 pesos? Pero hindi ko naman sinabi na ako ay ordinaryo. Ay, Ye Chen! Ngayon, hindi na oras ng biro. Sila, seryoso na sila. Ako pa ang natatakot na hindi sila seryoso. Ganito, hahadlangan ko sila. Hindi ako maniniwala. Ngayon, may batas. Ano pa ba ang magagawa nila sa akin? Pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan. At hindi na kita pababayaan. Pero ngayon, gusto ko lang sampalin sila ng malakas. Nagpapanggap. Ang liit ng pitaka. Paano magkakasya ang 80 pisos na malaking halaga? Tingnan ninyo, mga aso. Ano ito? Ano ito? Mukhang pera. Pero di ko pa nakita ang ganyang pera. Hindi nyo alam ang atping piso? Mahal? Nakita mo na ba ang ating papiso? Peke yang pera na yan. Peke yang pera na yan. Atu, Ano? Sabi mo peke ito? Ano? Sabi mo peke ito? tama. Sa mundong ito, walang ganyang kalaking pera. Sa mundong ito, walang ganyang kalaking pera. Marami kayong hindi alam. Lahat ba ng hindi nyo alam peke? Marami kayong hindi alam. Lahat ba ng hindi nyo alam peke? Marami kayong hindi alam. Lahat ba ng hindi nyo alam? Peke? Ako, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Anong klaseng karanasan ba ang hindi ko nakita? Sa mundong ito, imposibleng may ganyang kalaking pera. Ako, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Anong klaseng karanasan ba ang hindi ko nakita? Sa mundong ito, imposibleng may ganyang kalaking pera. Ako, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Anong klaseng karanasan ba ang hindi ko Ayos, nakita? Chen. Sa mundong Gumagamit ito, ka ng peking pera imposibleng para may ganyang manloko. kalaking pera. Ayos, Chen. Ako, ang Gumagamit pinakamayamang ka ng tao peking sa pera Jiangcheng. para manloko. Anong klaseng Ayos, karanasan ba ang Chen. hindi ko nakita? Gumagamit ka ng peking Sa mundong pera ito, para manloko. imposibleng may ganyang kalaking pera. Naalala ko, bawal At- magdala ng peking pera, di ba? Naalala ko, bawal magdala ng peking pera, di ba? Naalala ko, bawal magdala ng peking pera, di ba? Tama. At may dala siyang peking pera na ganyan kalaki ang halaga. Kahit hindi siya barilin, sapat na para makulong siya habang buhay. Tama. At may dala siyang peking pera na ganyan kalaki ang halaga. Kahit hindi siya barilin, sapat na para makulong siya habang buhay. Tama. At may dala siyang peking pera na ganyan kalaki ang halaga. Kahit hindi siya barilin, sapat na para makulong siya habang buhay. Tama. At may dala siyang peking pera na ganyan kalaki ang halaga. Kahit hindi siya barilin, sapat na para makulong siya habang buhay. Tama. At may dala siyang peking pera na ganyan kalaki ang halaga. Kahit hindi siya barilin, sapat na para makulong siya habang buhay. Ang talaga, napaka-ignorante Patunayan ninyo. mo nga Yung yung totoo 10 yang piso, pera. ako si Yechen, Patunayan mo hindi ko nga kailangan na totoo manggaya. yang pera. Ang talaga, Simple lang. napaka-ignorante I-verify sa pera ninyo detector, yung 10 malalaman. piso. Ako si Simple Yechen, lang. hindi ko I-verify kailangan sa pera manggaya. detector. Ang talaga, Malalaman. napaka-ignorante Ang tigas ninyo. ng bibig. Yung 80 piso, Kukunin ko yung ako si pera Yechen, detector. hindi ko kailangan Ang manggaya. tigas ng bibig. Ang talaga, napaka-ignorante Kukunin ko ninyo. yung pera Yung detector. 80 piso, Sir Gu, ako si bantayan mo Yechen, hindi ko Huwag mo kailangan siyang manggaya. hayaang makatakas. Kung peki yung pera, baliin ang paa niya. Sir Gu, bantayan mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Kung peki yung pera, baliin ang paa niya. Sir Gu, bantayan mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Kung peki yung pera, baliin ang paa niya. Sir Gu, bantayan mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Kung peki yung pera, baliin ang paa niya. Sir Gu, bantayan mo siya. Huwag mo siyang hayaang Kung peki ang pera niya. Ye Chen, bawal ang peking pera.
Itapon mo na lang. Kung hindi, makukulong ka talaga. Narinig mo ba, Yechen? Walang naniniwala na totoo ang pera mo. Kahit itapon mo ang pera, wala ring silbi. Sa tindahang ito, may CCTV naman, di ba? Na-record na lahat ng sinabi at ginawa mo. Ang mga ginawa mo. Iyan ang ebidensya ng krimen mo. Huwag mong itanggi, wala kang takas. Buti na lang, natatakot pa nga ako kung walang CCTV. Kapag nangyari yun, magsisinungaling kayo. Tara, Yichen. Nandito ang pera detector. Kaya mo bang itest? I-test? Bakit hindi? Isipin mong mabuti, Yechen. Kapag itest mo itong pera, wala nang atrasan. Ikaw na lang ang mag-alala sa sarili mo. Ikaw, matigas ang ulo mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Itest mo na. Tigilan mo na yung pangit at katawa-tawa mong pag-arte. Malapit na. Sa mundong ito, mawawala ang isang cute na mayabang at dadami ng isang pulubing may kapansanan. Successful identification. Tunay na pera. Hindi. Imposible. Siguradong may ginawa siyang daya. Magte-test ako ulit. Tumpak. Tunay na pera. Paano to? Paano naman nagkaroon ng ganito kalaking pera? Bakit ka nagdala ng peking bill detector? Ano ba talaga ang intensyon mo? Sir. Wala namang problema itong detektor. So ibig mong sabihin, ang din piso niya ay totoo? Siguro. Sigurado. Anong sigurado? Kunin mo ako ng puting papel Para saan ang puting papel? para patunayan na sira ang bill detector. Ilagay mo ang puting papel sa loob. Lalabas din na tunay na pera. Wala talagang problema ang bill detector na ito. Tigilan mo na yan! Kunin mo na agad! Tama na. Huwag nang mag-test pa. Kung magte-test ka pa, mapapatunayan lang nito na tunay ang katangahan mo. Huwag kang masyadong mayabang. Sir. I-test mo. Check mo. Pansinin mo, peke ang perang ito. Imposible. Pansinin mo, peke ang perang ito. Gu Xiao, ang pangit ng itsura mo ngayon. Mukha kang asong kalye. Yung 10 pesos niya. Totoo nga ba? Ano? Ang tagal na panahon, ginagago mo lang pala ako. Nagpapahirap ka lang, niloloko mo ang damdamin ko. Sige. Itong 10 pesos, wala nang duda. Ngayon, dapat na ba nating sundin ang inyong pusta? Yichen, hindi mo lang ako dinaya. Binili mo ang sasakyan na ito ng sobrang halaga. Nagpanggap ka pang mahirap at niloko mo akong pumirma sa pusta. Ang sama ng puso mo. Ako ang masama? Bumili lang ako ng sasakyan dito. Ikaw naman? Hindi mo lang ako iniinsulto. Pati na rin, gusto mo pang baliin ang mga binti ko para magpalimos. Sino ba talaga ang masama? Yi Chen, ang tagal na panahon, niloloko mo lang pala ako. Hindi ka lang mayaman, isa ka pang bilyonaryo na may 10 piso lang? Niloko mo ako ng husto. Ako, makikipagpatayan ako sa'yo. Ako, makikipaglaban ako sa'yo. Yi Chen, lakas ng loob mong saktan ako. Sabi mo mismo. Kung matalo ka, ang aso ko, gustong kumagat sa amo. Dapat ko bang disiplinahin? At ikaw, Guting Chuan, dapat ka na bang lumuhod? Tawagin mo akong tatay. Yechen, wag mo akong masyadong apihin. Mag-iwan ng puwang para sa susunod. Puwang? Gu Xiao? Kung ako ngayon, hindi makapaglabas ng 3 piso. Papakawalan mo ba ako? Oo naman. Ano ang kaya mo? Kayong mga tao, dahil may pera kayong marumi, mayabang at mapang-api, inaapi ang mga tao, gumagawa ng lahat ng masama, ang buhay ng mga mahihirap sa inyong mga kamay. Wala na silang halaga. Kapag hindi kayo nasiyahan, sa maliit, inaalis ang kabuhayan, sa malala, walang buto ang natitira. Oo. O hindi. Ngayon, sasabihin ko sa pamilya Gu, sa Jiangcheng, ang mga araw ng inyong paghahari. Tapos na. Lumuhod ka. Tawagin mo akong tatay. Lumuhod ka sa harap ko. Tawagin mo akong tatay. Ting Chuan, may problema. Ang stock ng Gu Group, nag-limit down na. Ano? Sabi ng Financial News. Sa loob ng Gu Group, may nagnakaw ng pondo ng kumpanya na zero ang account.
Napilitang huminto ang lahat ng production lines. Maraming orders ang na-cancel. Humaharang ang mga shareholders sa pinto. Humihingi ng paliwanag. Nagwelga ang mga manggagawa. Naglagay ng mga banner sa kumpanya. Hinihingi ang kanilang pinaghirapan. Ang group ngayon. Tapos na? Ako ito. Ako ang gumastos ng lahat ng pondo ng kumpanya para lang magpakitang gilas. Bumili ng kotse. Ye Chen, lahat ng ito ay kasalanan mo. Sabay tayong mamamatay. Ting Chuan. Okay ka lang? Guting Chuan, lahat ng ito ay kasalanan mo. Sabi nga nila, ang langit ay may mata. Hindi tatakas ang karma. Lahat ng ito, wala kang ibang masisisi. Itong 10 piso, sapat ba para bilhin ang tindahang ito? Sapat. Oo naman. Kahit pagsamahing lahat ng kotse dito, 5 piso lang ang kailangan. Sige, bibilhin ko itong tindahan para sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang tanging may-ari ng car shop na ito. Ito, ang mahal naman nito. Nagkakilala lang tayo. Ngayon, ikaw lang ang pumanig sa akin. Para ipagtanggol ako, hindi ka nag-atubiling sumalungat sa mayayaman. Ang iyong katapangan at kabaitan ay karapat-dapat sa maliit na car shop. Ye Chen. 3 taon tayong nagsama. Ano ang ibinigay mo sa akin? Sa kanya, 1 araw pa lang kayo magkakilala, binigyan mo siya ng 10 piso na parang malaking halaga. Ang 3 taong pagmamahalan, parang pinakain sa aso. Tama ba? Ayaw kong isama ang utang ng nakaraang buhay sa kasalukuyang buhay. Gusto ko lang lumayo sa iyo. Pero ikaw, palagi mo akong ginigipit. Nakaraang buhay. Anong ibig sabihin? Ang mga muling nabuhay, halos lahat, sa sandali ng kamatayan dati, may dala silang alaala, bumabalik sa punto bago mamatay. Hindi ako naiiba. Nakaraang buhay, dala ko ang 5 milyong piso na breakup fee mula kay Lin Weiwei. Akala ko, makakalayo na ako sa kanya at mamuhay ng malaya at payapa. Pero sinong mag-aakala? Yung 40 milyon piso na ito, sapat na para sa akin mabuhay nang walang alalahanin. Pero si Lin Weiwei, sobrang pera-pera. Talaga bang ibibigay niya sa akin ang ganyang kalaking pera? Lin Weiwei, paano niyo ako natagpuan? Ano ang gagawin niyo? Ako. Papatayin kita. Ikaw? Kailan mo ako nilason? Buhay ka pa? Hindi ako makatulog. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Pakiusap. Pakawalan mo na ako, please. Hindi lang pera ang dahilan. Inayos ng pamilya ko ang kasal ko sa pamilya Gu. Pero si Gu Xiao sobrang malinis. Hindi siya hihipo sa babaeng hindi malinis. Pero 3 taon tayong nagsama, hindi na ako malinis. Nagpa-repair surgery ako sa ospital. Pwedeng ayusin ang katawan. Pero, ang dark past natin, paano na? Para hindi. Hawak mo ang sekreto natin. Binantaan mo ako, kaya kailangan kitang ipadala sa impyerno. Kasi, ang bibig ng patay lang ang pinakaligtas. Kasi, ang bibig ng patay lang ang pinakaligtas, di ba? Lin Weiwei. Ikaw, para sa sarili mong ugali, pumatay ng inosente. Ikaw, mamatay ka ng masama. Tama na wag ka nang lumaban, Ye Chen. Ang lason sa tubig na ininom mo ay ang pinakamamamatay na lason sa merkado. Hindi ka na mabubuhay. Kapag patay ka na, hihiwa-hiwain ka ng mga tauhan ko at ililibing sa lugar na walang makakahanap mula ngayon. Ikaw, Ye Chen, sa mundong ito ay mawawala ng tuluyan. Walang matitira kahit anong bakas. At saka, ang 40 piso na separation fee na ibinigay ng nanay ko sa'yo ay nailipat ko na noon pa, Ye Chen. Pobre ka hanggang kamatayan. Lin Weiwei. Kung may susunod na buhay, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Gawin na bilisan mo!
Na-activate ni Ye Chen ang rebirth system. May kasamang setting, magde-depreciate ang pera ng 10M beses. Hindi magbabago ang balanse ng host. Dati, napakapagpatawad ko. Pinili ko na lang kalimutan. Kasi di ko alam kung ang utang ng past life, yung mga nangyari doon, ay dadalhin hanggang ngayon. Pero, ikaw pala, hanap kamatayan ka. Ano? Ano sinasabi mo? Bakit wala akong maintindihan? Kung hindi mo maintindihan, edi okay lang. May importante akong gagawin. Ngayon, kasama ang cute mong yan, lumayas ka na agad. Nadumihan mo ang sahig. Tigil ka. Phone. Kailangan naka-on ang phone mo. 24/7. Laging handang sumagot sa tawag ko. Narinig mo? Narinig ko. Alis na. Boss ya, kasi binili niyo po ang car dealership na ito. Ako na po ang empleyado niyo. Top sales ako dito. Kung nandito ako, tiyak na aangat ang negosyo niyo lalago ng lalago. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Binigay ko ang shop na ito kay Yo Wei. Siya ang boss mo. Yue, inaamin ko, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan dati. Pero umaasa ako na mapagpatawad mo ako. Sa pagkakataong ito, Yung sampal mo sa akin, kaya kong tiisin. Pero sa tindahan, minamaliit mo ako. Sumisip-sip sa mayayaman. Nagmamalaki gamit ang kapangyarihan ng iba. Talagang hindi ka karapat dapat maging salesperson. Ikaw? Tanggal ka na. hubag, Yubay. Ngayon, mahirap ang panahon at sobrang hirap maghanap ng trabaho. Ako, Jiang A99, hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. May 18 taong gulang akong nanay. Tama na. Yang mga sinasabi mo ay hindi mukhang sa pagbebenta ng kotse. Mas bagay sa'yo ang maging technician. Dahil gusto mong manatili sa car dealership, hindi ba dapat tuparin muna ang pusta? Anong pusta? Ubarin mo ang damit mo at maging modelo ng kotse sa showroom. Huhubad ako. Tama na, Ye Chen. Ayokong dumihan ang aking mga mata. At saka, Jiang A999999 kung maghuhubad siya talaga, Jiang A999999 at magiging modelo sa tindahan, sa tingin ko, makakaapekto pa rin ito sa ating car dealership. Hayaan na lang. Ito ang tindahan mo. Ikaw ang masusunod. Pero sa tingin ko, huwag nating pakawalan siya ng ganun. Pero sa tingin ko, hindi dapat siya basta-basta pakawalan. Parusahan siya mula sa pagiging janitor. Zhang Xueman. Sabi ni Yowei ko, simulan mo bilang janitor. Payag ka ba? Oo, gusto ko. Salamat, Shenzong. Magsisimula na ako ngayon. Salamat sa inyo. Ye Chen, kailan ako naging iyo? Balang araw, iyo ka. Ikaw ay hindi makatakas sa aking palad. Ikaw? Loko ka. Tara, Saan tayo? isasama kita sa malaking bagay. Weiwei, ang pamilya Gu natin ay nasa baba na. Gusto mo pa bang samahan ako sa muling pagbangon, di ba? Anong isasama ko? Ang tatay ko, dahil mayaman kayo, kaya pinakasal tayo. Ngayon, ang Gu Group nyo mas mababa pa sa kumpanya namin. Akala mo madali akong lokohin? Para sa'yo ko lang sasayangin ang oras? Lin Vai, ano ang ibig mong sabihin? Naku, Ting Chuan, magpagaling ka muna. Huwag mo nang masyadong isipin yon. Ang usapin ng kumpanya ay pag-usapan natin kapag magaling ka na. Hindi. Ako si Ting Chuan Gu, ang panganay na anak ng dakilang pamilya Gu, ang tanging tagapagmana ng Gu Group, isang first-class business genius. Paano ako matatalo kay Chen Ye na bagong yaman? Siya ay may pera lang, yun lang. Samantalang ako ay may pinakamataas na dugong bughaw at isang pambihirang pananaw sa negosyo. Naniniwala ako kung makakakuha lang ako ng puhunan. Ang Gu Group ay muling mabubuhay. Ang Gu Group ngayon ay may masamang reputasyon. Lahat ng mga financier at investment bigwigs ay umiiwas dito. Saan ka kukuha ng puhunan? Huwag kang mag-alala, ang Gu Group sa Jiangcheng ay nakatayo ng 100 taon na hindi natumba. May natitira pa itong yaman. Ikaw? May paraan ka ba talaga? Kaya mong iligtas ang isang gusaling babagsak? Siyempre, ang pinakamalaking pribadong bangko sa Jiangcheng. Narinig mo na ba? Narinig ko na. Kingston Bank yon. Sabi nila, ang Kingston Bank ay may reserbang pondo na 50 piso lang. Ito ang buong Jiangcheng sentro ng pananalapi ng negosyo. Tama? Ang presidente ng Kingston Bank, si Kai Jiao, ay may magandang relasyon sa akin. Noong unang panahon ng kanilang bangko,
ay nakatanggap ng maraming tulong mula sa aming pamilya. Basta't hihingi ako sa kanya, hindi problema ang pondo. Kapag may pondo na, ang Gu Group ay makakapag-operate na muli. Mukhang si Ting Chuan-gu ay hindi naman isang ganap na tanga. Tama rin. Sabi nga ng matatanda, ang namamatay na kamelyo ay mas malaki pa kaysa sa kabayo, kaya bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Baka sakali, makakabangon siya muli. Ako pa rin ang may bahay ng Gu Group. Ito ang pinakamalaking bangko sa Jiangcheng Kingston Bank. Bakit mo ako dinala dito? Secret. Malalaman mo rin. Tara. Oy, oy, oy! Ito ang Kingston Bank. Hindi kami tumatanggap ng maliit na deposito. Lumabas ka. Sinong nagsabi? Maliit ang deposito ko? Tingnan mo ang damit mo. Mukhang dukha. Sa pinakamataas, ilang sentimo lang ang pera mo. Kami dito sa bangko. Tumatanggap lang ng VIP na may halagang ₱1 pataas para mag-deposit. Umalis ka na. Kung saan ka, malamig. Hindi ka ba nagsipilyo kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Tisk. Ay, saan man ako pumunta kailangan kong harapin ang mga taong mapangmata. Turuan ng leksyon. Tama na. Sa posisyon mo ngayon, wala ka pang karapatang kausapin ako. Pumunta ka at tawagin ang manager nyo dito. Ano? Sa ilang piso lang sa bulsa mo. Gusto mo pang makita ang manager namin? Walang oras ang manager namin para sa'yo. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng guard. Maya-maya makikita mo. Ipapakita ko sa'yo. Ang pakikipag-usap mo sa akin ng ganito ay napakatanga. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Guard! Guard! Itapon nyo na itong dukha sa labas. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama? Guard! Nasaan ang guard? Alisin nyo na itong pulubi. Itapon sa labas. Magandang araw po, sir. Huwag po kayong makialam sa aming staff na nagtatrabaho. Pumunta rin ako para mag-transact. Bakit ako ang palalabasin? Pero, guard, ikaw ang paraan ng pagsasalita mo sa akin ay medyo magalang. Guard lang ako. Si manager. Susunod lang ako sa utos niya. Takot akong mawala ng trabaho bilang guard. Mahirap sa lahat. Hindi na kita pahihirapan. Eto, kung tanggalin ka niya, kunin mo itong pera. Magnegosyo ka. Ito ang gantimpala sa iyong mahusay na pakikipag-usap. ₱1. Para sa akin ba ito? Para sa iyo, kunin mo. Salamat, boss. Gagawin ko na ba? Ay, hindi. Huwag kang magmadali. Hindi naman ganoon. Mauna ka na sa trabaho mo. Opo. Susunod po ako sa inyong mga utos. Basta binigyan ng ₱1 na tip ang guard. Malaking negosyo ito. Uy, boss, maupo po. Kukuha po ako ng tubig. Huwag na. Boss, magkano po ang ideposito nyo? ₱40 lang po? Baka naman. ₱400? Lakasan mo pa. Taasan mo. Hindi naman siguro ₱4,000? ₱40 piso. Suwan? Ang laki ng bangko na ito. At sa ₱40,000 lang, nahimatay na siya? Yechen, ang laking halaga. Siyempre nahimatay. Si. Sinabi ko na sa'yo, sa posisyon mo, hindi ka pa dapat makipag-usap sa akin. Lakad na. Tawagin mo ang manager nyo. Si po. Kukunin ko po ang manager. Malapit na. Magiging ako ang Panginoon ng lungsod na ito. Siya, ano ba ang pinapasan niya? Sino ba ang maglakas loob sa Kingston Bank ko na magsalita ng mayabang? Sino yan? Sa Kingston Bank ko? Ang yabang. Balita ko sa bangko namin magdeposito ng ₱40,000. Tama, ihatid mo ako sa opisina. Usap tayo. Anong ibig sabihin? Alam mo ba, ano ba ang ₱40,000? Simula nung itatag ang bangko namin, kabuuang daloy. Hindi lalampas ng ₱16,000 ang ₱40,000. Pambili na ng buong bangko namin. Puro ganitong tao? Nakakainis. Sabihin, pumunta ka sa bank namin. Ano ba talaga ang layunin mo? Una, ide-deposito ko ang ₱40,000 sa bangko mo para lumago ang pera ko. Pangalawa,
Gusto kong simula ngayon magtrabaho ka para sa akin. Ang kapal. Alam mo ba kung sino ako? Magtrabaho para sa iyo? Ang buong Jiangcheng. Lahat ng negosyo ay sumusunod sa akin. Lahat ng kumpanya. Bawat galaw ng pera ay nakadepende sa akin. Ikaw pa? Magtatrabaho ako para sa iyo? Imposible. Tigilan na ang daldal. Nagmamadali ako. Diretso na sa verify. May 40,000 piso ba talaga itong bata? Imposible. Ang mga elite ng Jiangcheng, kilala ko lahat. Paano? Biglang may isang mayamang may 40,000 piso. Kahit paano, malalaman, pag na-verify, mag-verify na. Kung mayroon nga akong 40,000 piso, papayag ka bang magtrabaho para sa akin? Hindi lang 40,000 piso, kahit 5,000 piso lang magtatrabaho ako para sa iyo. Pero kung wala ka, pahihigayin kita sa labas ng aking Kingston Bank. Ang Jiangcheng ba walang parusa ang pumatay? Manager Zhao, may problema. Manager Zhao, masama. Anong problema? Ang ingay mo. Meron. May ano? 4 piso ba? O 40 centavos? 4 deset. Nich piso. Ano? Paano may tao talagang may 40,000 piso? CEO Ye, inom po kayo. Anong tsaa? Espesyal ang tsaa na ito. Galing ito sa Wuyi Mountains. Sa pinaka-core area, ang buong taniman ay pumipili lang ng pinakamagandang tips at ginawa ng top tea masters sa pamamagitan ng sarili nilang kamay. Wala pang 150 gramo ang yearly production. Ito ang tunay na hari ng tsaa. Talaga? Kayong mayayaman, marunong mag-enjoy. CEO Yi, nagbibiro po kayo. Ang pera ko ay maliit kumpara sa inyo. Parang allowance lang. Ang magagandang bagay. Ladies first, subukan mo. Okay naman. Kung gusto mo, lahat ng yearly production ng tsaa na ito, bibilhin ko lahat. Simula ngayon, sa buong mundo, ikaw lang ang makakatikim. Kulit mo. Huwag masyadong sweet. May ibang tao. Usapin na ang trabaho. Bibilhin ko ang kumpanya ni Gu Tingchuan. Ano? Bibilhin mo ang Gu Group? Tama. Bibilhin ko talaga ang Gu Group. Yi Chen, bumagsak na ang stock ng Gu Group. Bakit mo ito bibilhin? Maliwanag na malulugi, di ba? Bumagsak sa pinakamababa ang stock ng Gu. Hindi ba ito magandang oportunidad? Kung gagalawin ko lang ng kaunti, tataas ng kaunti ang stock. Kikita pa rin ako. Sa teorya, tama. Pero sa pagkakaalam ko, ang mga tao sa Gu ay hindi magbebenta ng shares. Bakit? Dahil kahit ang Gu Group ay nahaharap sa malaking krisis sa ekonomiya para sa isang pamilyang may daang taong kasaysayan, ang ganitong pagsubok ay hindi naman bago. Tuwing may krisis sila, umaasa sila sa kanilang pundasyon, bumabangon muli. Ang 80% ng shares ng kumpanya ang kanilang pundasyon. Kaya sa tingin ko, hindi nila ibebenta ang shares. Karaniwan, ang Gu Group, kung gusto nilang bumawi, saan kukuha ng pondo? Dapat mag-apply sa bangko para sa corporate loan. Tama. Ito ang dahilan kung bakit ko binili ang Kingston Bank. Pero Ye Zong, hindi ba kayo may alitan ni Gu Tingchuan? Kaya tatanggihan ninyo ang pautang sa kanya? Hindi. Hindi lang siya pagbibigyan ng loan. Kung magkano ang kailangan niya, iyon ang ibibigay ko sa kanya. Pero, kailangan niyang ibigay sa akin ang 40% ng shares ng Gu Group. Kung ganoon, kung hindi siya mag-transfer ng shares, hindi ninyo siya papautangin. Wala siyang pera, kaya ang Gu Group ay mamamatay na lang. Kaya hindi ba siya susunod na lang? Ibibigay niya sa inyo ang shares. Yi Zong, ang galing ng hakbang ninyo, natalikwat. Galing. At saka, huwag mong ipaalam sa kanya na ako ang bibili ng shares niya. Kung hindi, kahit nasirain niya ang lahat, hindi niya ibibigay ang shares sa akin. Kaya, gusto kong sa pangalan ng Kingston Bank, ipamortgage mo sa bangko ang shares niya at saka mo siya pautangin. Sa huli, kung hindi niya mabayaran ng loan, natural na akin na ang shares. Pero Ye Zong, kung makuha natin ang 40% ng shares, sa Gu Group, wala pa rin tayong absolute voting power. Ang pamilya Gu ay may 80% ng shares ng Gu Group. Ang natitirang 20% ay nasa market. At ngayon, ang mga taong may 20% shares na ito ay nagmamadaling ibenta ang kanilang shares. Ito, hindi ba ito perpektong oportunidad?
Kung bibilhin natin ang 20% shares at idagdag ang 40% shares, magkakaroon kayo ng 60% shares. Sa ganitong paraan, sa Gu Group, may veto power na kayo. Sa loob ng kalahating oras, bilhin ang nasa market na 20% shares ng Gu Group. Pagkatapos, hintayin si Gu Tingchuan na mangagat. Opo. Gagawin ko na po. Mr. Zhao, tungkol sa pamilya Gu, alam mo na siguro. Ngunit ang maliit na isyong ito para sa pamilya Gu. Wala yang halaga. Ngunit sa usapin ng pondo, kailangan ko pa ang Kingston Bank ninyo para magbigay ng suportang pinansyal. Sabi mo, ibigay ko ang 40% ng shares ng grupo bilang collateral. Paano iyon magiging posible? Then, called. Alam mo naman sa loob ng ilang dekada, ang aming pamilya Gu ay nakakuha lang ng 20% na shares sa merkado. Ang shares ay ang pundasyon ng pamilya Gu. May tiwala naman ako sa pinakamaikling panahon na muling paandarin ang pamilya Gu. Siya, isasangla ko, pero malaki ang kailangan kong pondo. Kailangan ko. 160 piso. Ikaw din, maghanda ka na agad. Si Mr. Zhao ay pinapagawa sa iyo na gamitin ang 40% shares bilang collateral. Hindi naman ako nag-aalala dyan. Basta may pera. Agad na makakapag-operate ulit ang pamilya Gu. Yung maliit na loan, kaya kong bayaran agad. Mr. Ye, sa merkado, ang 20% ng shares ng Gu Group na-acquire na namin lahat. At saka, si Gu Tingchuan ay hindi na kaya ang pressure at ang 40% ng shares ng kumpanya ay sinimulan ng i-pledge sa amin. Susunod, tuluyan kong ibabagsak ang Gu Group. UI, gumawa ka ng isang kumpanyang katulad ng Gu Group. Ako? Kaya ko ba? Tanggalin ang ba. Sabi ko, kaya mo. Kaya mo yan. Mr. Ye, balak niyo po bang? Pagkatapos makuha ni Gu Tingchuan ang pera, ilalagay niya agad sa produksyon. At ang bagong kumpanya na itatag ko ay eksaktong kokopyahin lahat ng produkto ng Gu Group. Sa oras na iyon, pagkatapos, i-promote natin ng mura para Gu. Lahat ng customer ng kumpanya nila ay ilipat natin sa atin. Ang produkto ng Gu Group ay hindi mabenta. Sa oras na iyon, hindi na mababayaran ang utang sa bangko. Ang 40% na shares ng Gu Group ay natural na sa akin. Kung ganon, malulugi kayo ng malaki. Ito ay negosyong lugi. Sabihin mo magkano ang kailangan malugi para makuha ang lahat ng customer ng Gu Group at maagaw lahat. Mga malulugi ng 160 piso. Gamitin mo sa lugi-malugi ka ng todo. Ano? Naglabas lang ng 160 piso ng basta-basta? Sobrang yaman ng tao na ito. Ang galing! Talagang maaasahan ang Kingston Bank. Sa loob lang ng 15 minuto, na-credit na ang 160 piso. Wei, ipagbigay alam mo na lahat ng pabrika ay magre-resume at pabilisin ang produksyon ng lahat ng produkto, dami at bilis para makita ng buong Jiangcheng. Ang Gu Group ko ay bumalik na bilang hari. Sige, aayusin ko na. Ang galing ko talaga sa business. Ang walang kalaban ay napakalungkot. Ang walang kalaban ay napakawalang laman. Ye Chen. Pansamantalang pagtatayo ng pabrika. Wala nang oras. Kaya direkta akong bumili ng ilang pabrika na handa nang gumawa. Ngayon, nagsimula na ang produksyon. Yung mga kliyente ng Gu Group, sabi nila mas maganda ang quality ng produkto natin. Mas mababa ang presyo. Nagsimula na silang makipag-usap sa atin para sa partnership. Pero, Ano? May masamang nangyari? yung layunin mong palugiin ako, malamang hindi ko na matatapos. Dahil malaki ang demand natin, ngayon maraming pabrika ng raw materials ang nagbabana ng presyo at nakikipag-usap sa atin para sa partnership. Hindi lang hindi malulugi, kikita pa tayo ng kaunti. You a business genius ka talaga. Ako si Ye Chen. Hindi ako nagkamali sa'yo. Ye Chen, bakit mo ako hinalikan? Mabubuntis ako. Paano na? Kung mabuntis ako, hindi pa ako kasal. Papatayin ako ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita. Yizong, good news! Anong good news? Gu Group, hindi na kaya ang price war ng bagong kumpanya natin. Nagsimula na ibaba ang presyo ng kanilang mga produkto.
at ang mga pabrika ng kanilang kumpanya, mall at office buildings, nakatag na at naibenta na. C. Acquiring lahat ng properties na ibinenta ng Gu Group. C. Ting Chuan, naniningil na naman si Kingston. Hindi ba sinabi kong ibenta mo na ang mga dapat ibenta? Bakit naniningil pa? Ang laki ng production na ininvest natin. Hindi sapat ang pera mula sa pagbebenta para punan ang butas. Anong gagawin? Meron pa akong 40% na shares na nakasangla sa Kingston Bank. Hello? Hello? Direktor Zhao. Ngayong gabi, 12 ang huling deadline mo para magbayad. Kung hindi mo pa mababayaran ang 40% shares ng Gu Group, ay sa amin na sa Kingston. Director Zhao, dahil sa samahan ng aming pamilya, pwede bang bigyan pa ako ng ilang araw? Anong silbi ng pag-extend ko sa'yo? Sa pagkakaalam ko, wala nang pwedeng ibenta ang Gu Group. Ano pang pambayad mo? Kung hindi mo mabayaran ang utang bago mag-12 ang 40% shares ay sa Kingston na. Ang daang taong legacy ng Gu Group, masisira ba ito sa aking mga kamay? Mahal, Ano? tumaas na ang stock price ng Gu. Tumaas na ang stock price ng Gu. Imposible. Paano naman tataas ang stock market sa ganitong pagkakataon? Sige, habang tumataas pa, ang natitirang 40% shares, ibenta na natin. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng pera para magamit. Basta may pera pa, may pag-asa ang Gu. Makakabangon muli. Ibenta lahat. Ang mga shares ko sa Gu, wala na akong matitira. Masama na. Ting Chuan, kung hindi natin ibebenta ngayon, baka tuluyan nang mawala. Kapag ganun, kahit gusto nating ibenta, baka walang mangahas na bumili. Ibenta lahat. President Ye, sinadya kong gawing magulo ang stock market. Si Gu Tingchuan, hindi na kinaya ang pressure at nagsimulang ibenta ang natitirang 40% shares ng kumpanya nila. Sige, bilhin lahat. Ye Chen, ang Gus ay wala ng laman ngayon. Bakit tayo bumili ng maraming shares? Huwag mong maliitin ang anumang kumpanyang may malalim na pundasyon. Kahit gaano pa ako kayaman, sa Jiangcheng, isa lang akong walang pangalan. Kung gusto kong sumikat sa buong mundo, kailangan ko ng isang kilalang tatak. At ang pinakamahusay na tatak ay ang Goose Group. Tama si President Ye. Kung pera lang ang meron, iisipin ng iba na biglang yaman ka lang. Ang pundasyon at reputasyon ng kumpanya ang susi para makapasok sa high society. At sa malapit na hinaharap, si President Ye ay maaaring magkaroon ng pareho Jin Shidun at Goose Group, dalawang kilalang tatak, at si President Gu at mayroon pang 40,000 pisong super halaga. Naniniwala ako, sa malapit na hinaharap, ang pangalan ninyo, President Ye, ay sasikat sa buong bansa at maaari ring mamuno sa Wall Street. Tama. Ito ang ultimate goal ko. Sige, bilhin na ang shares ng Goose. Opo. Ting Chuan, dahil na-miss natin ang rurok ng pagtaas ng stock, kaya ang natitirang 40% shares ay naibenta lang ng 16 piso. Naibenta lang ng 6 na 7 piso. Naibenta lang ng 6 na piso. Goose, wala na. Sinong nagsabing wala na ang Goose? Ye Chen, ayaw na kitang makita. Lumabas ka na agad dito. Security, nasaan ang security? Tumigil ka. Imposibleng itaboy ng security ang sarili nilang boss. Boss? Ako ang may-ari ng Goose Group. Ako ang tunay na boss dito. Ako na ngayon ang 100% may-ari ng Goose Group. Sabihin mo, sino ang tunay na may-ari ng Goose? Ano? Paano mo nakuha ang 100% na shares ng Goose? Matagal ko nang binili ang Kingston Bank at ang mga nakakalat na shares sa merkado, 20% at yung 40% na ibinenta mo. Lahat yan, ako ang bumili. Talo ako. Pero, bibigyan pa rin kita ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Kasi, halos isang siglo na ang pamilya nyo sa Goose Group. Kung wala ka, baka abutin ako ng 1 taon o higit pa para maintindihan ang buong istruktura ng kumpanya. Sobrang sayang ng oras. Kaya,
desisyon ko na ikaw ang maging CEO ng Goose Group. CEO, taunang sweldo. Piso, payag ka. Talaga ba? Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? At saka, mukhang wala naman akong dahilan para lipulin ka. Ye Chen. Hindi. President Ye. Mula ngayon, ako ay susunod sa iyo, President Ye, ng buong puso. Sige, iayos mo ang lahat ng dokumento ng kumpanya. Ibigay mo kay Wei. Simula ngayon, siya ang tunay mong amo. Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. Sige, umalis ka na. Ye Chen, wala namang nangyari sa amin ni Guting Chuan. Ako ay para lang sa iyo. Ye Chen, saktan mo ako. Basta mapawi ang galit mo. Kahit ano, gawin mo sa akin. Wala naman akong matinding galit kay Guting Chuan. Pero ikaw at ako ay may malalim na poot. Ako, kahit hindi ko alam kung paano kita nagalit, handa akong magbayad. Itago mo ako sa tabi mo. Magiging lingkod mo ako. Magsisilbi ako sa iyo habang buhay. Noong nakaraang buhay, nilason mo ang tubig ko. Sabihin mo, paano ako maglalakas loob na panatilihin ka sa tabi ko? Paano ko pa kayang panatilihin ka sa tabi ko? Anong gusto mo? Ang gusto ko? Oo nga pala. Ang kumpanya ng pamilya ninyo ay na-acquire ko na. Ngayon, ang tatay at nanay mo ay malamang na wala nang matutuluyan. Ikaw naman, ang itsura mo ngayon, pakiramdam ko talagang para kang asong namamalimos sa kalsada. Ikaw. Ang walang puso mo. May daan sa langit. Hindi mo tinahak ang impyerno. Walang pinto. Pinilit mong pasukin. Lin Weiwei, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang walang kwenta. Wag mo akong sisihin kung sabay tayong masira. Ye Chen, Anong ginagawa mo, Lin Weiwei? Krimen ito, alam mo ba? dahil hindi ako magiging mayamang asawa, anong pinagkaiba ko sa patay? Mamamatay din naman ako. Mas mabuti nang may madamay akong iba. Kaya kitang bigyan ng pera. Kahit magkano, ibibigay ko. Pero wag mo saktan si Yue, ha? Lahat ng sa kanya, dapat ay akin. Siya ang umagaw ng buhay ko. Mamatay ka na. Yue! Mamatay ka na, Shen Yue. Ginalaw mo ang boss ko? Sinaktan mo ang boss ko? Sino magbabayad ng sahod ko? Natakot ka ba? Boss Ye, Nakatawag na ako sa pulis. hayaang ang munting sinta maupo sa kulungan habang buhay. Fe, Pagod na ako. Ito ang bahay na binigay ko sa iyo. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Pero hindi na tayo pwedeng magwaldas ng pera. Marami tayong pera. Ano naman kung gumastos tayo? Marami nga tayong pera, pero ang pera natin, ang pwedeng tumulong sa lipunan. Mag-ipon tayo ng pera, magtayo ng paaralan ng pag-asa, ibigay sa mga batang naiwan sa bundok, at sa mga matatandang nag-iisa. Susundin kita. At saka magkakaanak pa tayo. Hindi mo alam, sobrang mahal ang pag-anak, mga klase sa interes, tutorial classes. Basta, maraming pera ang gagastusin. Edi, ang pinakamahalaga ngayon, dapat ba? Manganak muna tayo ng anak. Nakakainis.